Binabati po natin kayo bawat sa magandang umaga. Kasama po natin yung mga kapatiran po natin na nanonood sa ating pong live stream. Alright, ay magandang umaga po. At ngayon pong sanaling ito, I will dig in. Hindi na po magpapatagal. We will dig in into the studying of God's Word. Ngayon po umagang ito. We are still in the message series about eager or being eager or the character of eagerness. At ngayon po umaga pong ito, ang tatalakayin po natin ay pinamagatan po natin eager to engage in ministry. Alright? Eager to engage in ministry. So if you have your Bibles with you, may I request everybody to open your Bibles with me in the book of Romans. Okay? Romans chapter 12, verse 11. Hindi nyo po ito yung bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Romans chapter 12, verse 11. Alright? Nandiyan din po sa ating mga screen po iyan. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin po? Ayan, ready? Begin. Romans 12:11. Begin. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ulitin ko po. Sabi nga, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So, dali po tayo manalangin at hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Shall we pray? Lord God, the Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning na ibinigay niyo po, Panginoon, sa amin for bringing each and every one of us together in your sanctuary, in your household, in your place, Lord God, para kami ay katagpuin mo. It is your ordained day, Panginoon, na kami ay mapunta sa lugar na ito para kami, Panginoon, ay mapagtibay ang pananampalataya sa magitan ng iyong banal na salita at ng Diyos. Again, hinihiling po namin ang gabayang patnubay mo, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, ako bilang iyong servant, Panginoon, tagapagayag ng iyong salita po lamang. Kayo ang maitaas, kayo pong mailuwalhati, Panginoon, sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, ayaw na po tayo magsipo. Alright, again, ang ating pong pag-uusapan ngayon po umaging ito is about the character of eagerness or being eager to engage in ministry. Yan po ang ating po pag-uusapan. And the main goal, and the main sabihin natin, pinaka gusto po natin matutunan at ang gusto pong ituro sa atin ng Panginoon sa sandali ito is for us to be enthusiastically embracing ministry and service to our Lord and Savior, Jesus Christ. Alright? Ano po ba yung ibig sabihin? Naintindihan po natin yung eagerness eh. Eagerness or the character of eagerness is a good character for us to do or to be wanting to do something. Meron tayong marugdog na desire to do something. Ang tawag po noon ay eagerness. Ngayon, anong tawag po doon po sa ministry? Ano po ba ang ibig sabihin ng ministry? Okay? Noong po mga makakatanda po dito, during the old days, noong mga panahon pa po ng mga 80s, ang ating pong government is divided in different ministry, di ba? The Ministry of Education, the Ministry of Defense. Ang tawag po dyan ay ministry. Okay? Ang ibig sabihin po kasi ng ministry is about service. Okay? Paglilingkod. Maniwala po kayo sa hindi, tayo po ay lahat nilalang ng Panginoon. Naniwala po ba kayo doon? Amen? Pakisabi sa katabi po, kapatid, nilalang ka ng Panginoon. Panginoon po ang may gawa sa atin. And one purpose kung bakit tayo nilalang ng Panginoon is for us to be of service to Him. Okay? Pag pinakinggan po natin yung word na service, parang ang dating po sa atin, ang bigat po nung salita na service eh. Ibig sabihin, pag service, ibig sabihin, mayroong trabaho, mayroong gagawin. Pero ito po, maiintindihan po natin, when it comes to ministry and ministry to the Lord, napakaganda pong pribilehiyo po ito para po tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Lalo tigit sa Panginoon na siyang naglalang at siyang lumikha sa atin. One of the greatest ever ministry na po pwede tayong gampanan is to be of service sa Panginoon. Amen? Maganda po yun. At ang ating po tatalakayin po ngayong umagang ito, again, ang pag-uusapan natin is for us to have the eagerness, okay? For us to have that burning desire to be engaging in ministry. At hindi lamang po yun. Again, sabi ko mga goal natin kanina is for us to be enthusiastically embracing ministry and service to our Lord and Savior Jesus Christ. In other words, na kung tayo man ay maglilingkod sa Panginoon, hindi natin maintindihan o hindi natin siya basta i-take at itong paglilingkod sa Panginoon
Panginoon ay pahirap sa atin kung hindi makita natin ito na pribilehyo na tayo ay makapaglingkod sa naglalang po sa atin. At kung sinabi pong enthusiastically, magkaroon po tayo ng excitement lalo digit sa paglingkod sa Panginoon. At para maintindihan po natin yan, para mas maunawaan po natin yung pagiging excited natin para maglingkod sa Panginoon, maging excited tayo para sa pagsamba sa Panginoon, maging excited tayo sa paggampan ng mga tungkulin natin sa Panginoon, atin pong pag-uusapan ngayon pong umaga ang tatlong bagay with regards to eagerness to engage in ministry. Ang una po natin pag-uusapan is about eagerness to embrace the heart of ministry. That's the first thing we will be discussing. Second, we will be tackling about engaging effectively. Okay? Keys to impactful service. Yung pong servisyo natin sa Panginoon ay maging epektibo tayo. Tayo ba ay nagagamit pa ba o effective pa ba tayo sa pagkakagamit ng Panginoon o tayo ay hindi na po nagiging effective? Ano po yung susi dito? Para po yung ginagawa natin sa biyaya ng Panginoon ay magkaroon po ng impact, hindi lamang po sa buhay po natin, kung hindi po impact sa buhay ng ibang tao. Pangatlo po pag-uusapan natin ay enduring enthusiasm. Okay? Sustaining zeal in ministry. Yan po tatlong bagay ang pag-uusapan po natin. At simulan po na po. Alright? Alam ko, excited na po tayo. Unang titingnan po natin, for us to have the eagerness to engage in ministry, para po tayo ay magkaroon ng desire na maging involved sa isang ministry, at hindi lamang tayo maging involved sa isang ministry. Kapatid, kung ikaw ay involved sa ministry na, para po tayo magkaroon ng enthusiasm, excitement sa pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, maunawaan po muna natin yung eagerness to embrace the heart of ministry. Ano po bang ibig sabihin po nito? Tatlong bagay po ang makikita po natin dito. Una, na mahalagang bagay na maintindihan natin is for us to understand or understanding the call to serve. Ano pong sabi ng book of Isaiah, chapter 6, verse 8? Ang sabi po diyan ay ito. Malinaw na malinaw po ito. Sabi diyan, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? At ang sabi po dito, and who will go for us? And I said, here am I, send me. Ang ganda po nung verse po na ito. Bakit po? When it comes to ministry, when it comes sa paglilingkod ng Panginoon, we need to understand the call to serve. Ito po ay isang tawag. Ito po ay isang panawagan. At ito po ay hindi lamang po isang panawagan at isang tawag. Ang pinakamahalaga po dito na maintindihan po natin ay kung sino ang tumawag. Tama po ba? Bakit? Kapag naintindihan po natin kung sino ang tumawag, nagkakaroon po tayo ng excitement sa isang bagay na ginagampanan natin. At hindi lamang po kayo nagiging excited at nagiging enthusiastic. You feel that certain privilege in your heart because you were called by someone. Let me give you an example dito sa pagkakataon nito. Diba? Sa Pilipinas, one of the highest position in the Philippines is the position or the office of the President. Okay? Sa buong Pilipinas, we have at least, okay, the last election, we have at least 112 million voting public. That is not hindi inclusive po yun ng mga tipong mga tao, mga bata, na hindi pa nasa legal age na pwede pang bumoto. So technically, more than 112 million ang population ng Pilipinas. Tama po ba? Okay? You would agree with me on that. At ang presidente, dahil siya ang pinakamataas na nilalang, okay, sa mundong ng Pilipinas, sa bansang ginagalawan natin, kapag ikaw tinawag ka ng presidente, anong pakiwari mo? Hindi ba ang sarap ng pakiramdam? Kapag tinawag ka ng presidente, kunyari tawagin ni President BBM si Pastor BJ. Pastor BJ. Diba? Out of 112 million plus population, tawagin o i-isolate na tawagin ng isang tao at sabihin niya, out of the bunch of people, sabihin niya, Pastor BJ. Anong pakiramdam mo? Diba, sa isip mo, pambihira. Sa dami-dami ng tao na po pwedeng tawagin. At maaalala ng presidente ang pangalan. Pangalan ko ba? Isipin mo, nakilala niya ako. At ang pinakamatindi doon,
kapag ka tinawag ka niya to serve. Diba? Pagka sinabi ng Presidente, Pastor BJ, can I make a request? Parang kanta yun Pastor BJ, can I make a request? Diba? Paano mo sinabi ng Presidente yun? Pastor BJ, pwede ba akong mag-request? Sa tingin niyo po, tatanggi ba si Pastor BJ? Yung tinawag pa lang yung pangalan niya out of 112 million plus population, ang laking, di ba? Lukso sa puso na nun na ma-recognize kayo. At ang pinakamatindi, maitawag ka para maglingkod sa gobyerno kung saan siya naglilingkod. Di ba? Pastor BJ, pwede bang ikaw ang humawak ng Department of Finance? Nako, ang ganda nun. Kung iniisip ng Presidente, kailangan magkaroon tayo ng Department of Food. Diba? Pwede ba, Pastor BJ, ikaw humawak ng Department of Food? Oo. Diba? Parang mali ata yun Pero malaking pribilehyo po yun. Hindi mo ba? Tao ba? Naintindihan mo ba yung point? Ang laking pribilehyo na out of 112 million people, maraming mas effective, mas maraming may kakayanan, mas marami may degree matataas, may doctorate degree, isang Pastor BJ tinawag ng Presidente. Tawa mo ba? Presidente mo ng Pilipinas yun. Tingnan po natin kung sino ang tumawag when it comes to ministry. The one who is calling in the ministry is the King of Kings and the Lord of all Lords. Ibig sabihin, siya ang pinakamataas, hindi lamang sa Pilipinas. Kung hindi, sa buong mundong ginagalawan natin. At hindi na sa buong mundo, sa lahat ng nakikita natin from this earth, even outside of the earth, outside of our universe, ang Panginoon ang may kontrol at ang may lalang. Ilan ang populasyon sa buong mundo para ikaw ay tawagin ng Panginoon? Yung tawagin ng Panginoon ang pangalan mo, sabihin sa'yo, di ba? Erwin. Di ba? Sasabihin ni Erwin, Brother Erwin, Lord, sino pong Erwin? Ang dami pong Erwin. Ang sabihin ng Panginoon, Erwin Esplana. Diba? Tinawag ng Panginoon. Sasabihin siguro niya, wow, tinawag ng Panginoon. Out of trillion and trillion of people and population, tinawag ako ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Brother Erwin, Erwin. Oh, ganda ng boses mo, parang galing sa ilan ng lupa. Erwin. Pagka ganun boss tumawag sa'yo, ikilabutan ka, di ba? Pero tawagin ka ng Panginoon, Erwin. Tinatawag kita para ikaw ay maging praise and worship leader at maging leader ng praise and worship team sa ITC Manila. Di ba? Ang dami mo po pwedeng tawagin para mag-lead. Diba sa inyo, pag pinakanta ko dito, malamang ang ganda ng boses nito. Di ba? Pakantayin ko si Brother Axel, sabihin ko maganda ang boses nito Pag napapanood ko yung mga vlog nito, sabihin ko gusto kong pakantahin si Brother Axel. Dahil birthday niya. Okay, hindi, biro lang. Ang daming magandang boses. Pero out of the many members of IBC Manila, out of the many, sabihin natin, members of the population of the world, si Brother Erwin ang hinanpick ng Panginoon para mag-lead ng praise and worship team sa IBC Manila. Anong tawag po doon? It's a great privilege. Bakit? It is a call to serve. Naintindihan po natin yun. Naalala ko po, noong ako po ay nasa Bible school pa, sabi po sa amin, ang tinuturo po sa amin, during that time, pumasok po kami sa Bible school, meron po akong kasabayan na pumasok sa Bible school na nakapag-aral, nakapag-college, nakapag-kolegyo, nakapag-trabaho. Pero pasok kami sa Bible school, isinuko po namin kung ano yung profession po namin sa mundo, at ang ginawa po namin, kami ay nag-Bible school. Ilan po kami na pumasok ng gano'n. Nung tinatanong po kami, bakit ka pumasok sa Bible school? Kung titingnan mo ang Bible school, wala namang pera sa Bible school. Di ba? At sabihin natin sa Bible school, hindi ka magiging ganun karangya ang buhay mo kung para nang kikitain mo sa labas dahil wala namang kikitain sa church. Sabi namin, isa lang ang sagot po namin, alam niyo kung ano yung sagot namin? Sagot po namin ay na ituro din po ng pastor po namin. Ang sabi namin, alam niyo po ba, na kapag ka tinawag ka ng Panginoon, that is the great call
And that would be the greatest profession na po pwedeng magampanan ng isang tao. Alam niyo kung ano yun? Yung tawag ng Panginoon sa iyo. Believe it or not, each and every one of us here are called by the Lord. I am not saying you are called to be a pastor, diba? Kasi mahirap naman po lahat tayo pastor. Pero hindi din po natin sinasantabi po yun. Baka meron po dito ay tinatawag kayo ng Panginoon into full-time ministry. Diba? Nagkakaroon ka ng burden sa paghahayag ng magandang salita ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng magandang ng burden to be in part of ministry. Ang tawag po dyan, baka tinatawag ka ng Panginoon to be in full-time ministry, magpastor. Huwag mong tatalikuran na naman tawag ng Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala po ako, lahat ng tinawag ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat, ulitin ko po, lahat po ng tinawag ng Panginoon at sumunod sa tawag ng Panginoon, pinagpala po ng Panginoon. Bakit? Wala po akong nakita na tinawag ng Panginoon na pinabayaan ng Panginoon kailanman. Wala po akong nakita na tinawag ng Panginoon at sumunod sa Panginoon na ginutong ng Panginoon. Wala po akong nakita na tinawag ng Panginoon na naghikahos. Lahat po ng tinawag ng Panginoon, naging obedient sa Panginoon. Lahat po na kahit na may struggle na pinagdadaanan, nabubuhay sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Tingnan niyo po yung mga manggagawa ng IBC Manila. Makikita niyo po, mukha po ba silang nagutom? Ako po bilang pastor, mukha po ba ako nagutom? Pastor, di po kayo mukhang gutom. Mukha po kayo busog na busog. Diba? Kaya pag pinagtabi-tabi niyo po kami, ako, si Pastor BJ, tsaka si Kuya Joshua, maniwala po kayo sa hindi. Nagmumukha po akong malnourished sa kanila. Diba? Pastor, kaawa-awa ka naman. Bakit? Diba? Kita niyo naman po kalalagayan ng mga katawan po nitong mga ito. Diba? Diba? At sinasabi ko po dito, yung pong ministry, para magkaroon po tayo ng eagerness to be part of a specific ministry. Whether in music ministry, whether yan sa kape tinapay, whether yan sa pagpa-Bible study, para maging eager po tayo to do specific ministry. Kahit ano man po yan, admin works man yan, paglilinis man ng church yan, kahit anong paggawain sa gawain ng Panginoon yan, tandaan po natin, ito po ay calling ng Panginoon. Call to serve. Kaya po napakaganda po dito kay Isaiah. Sabi dito, here I am. Nung tinawag po dito ng Panginoon, sabi dito nung tinatawag ng Panginoon, here I am. The response is, here I am, send me. Diba? Marami po sa ating mga mananampalataya tinatawag ng Panginoon, Lord, here I am, send them. Diba? Lord, ang dami mo natatawagin, ako ba? Diba? Bakit pag na Panginoon na tumatawag sa atin, ang tingin natin, Panginoon, ang dami na po pwede tawagin, bakit ako pa? Ang dami na po pwede tawagin to full-time ministry, bakit ako pa? Ang dami na po pwede tawagin para maging na praise and worship team o maging member ng praise team, bakit ako pa? Ang tanong, bakit hindi? Hindi ba? Dapat ang magandang respond, pagka tinatawag tayo ng Panginoon into full-time ministry, ang sasabihin natin, Lord, here I am, send me. Bakit? Ang sabi dito, sino po ba nagpapadala? Sabi ng Panginoon dito, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sino ba po pwede ko ipadala? Sino po pwede kong gamitin? Bigyan ng magandang pribilehyo, malaking pribilehyo, na maging bahagi ng isang gawain. Sino ba ito? At nung may napili ang Panginoon, sabi niya, tinatawag niya, mahal, tinatawag ka ng Panginoon. Ang tanong mo ay, ang tanong sa inyo pa yun, sino bang isesend ko? Dapat ang pinakatatawagan sa kaspan natin dito ay, here I am, Lord, send me. Kapag nag-call tayo dito sa church, sino ba po pwede maging katuwang natin? Di ba? Para sa mga gawain po pwede pa natin gampanan. Kailangan po natin ng mga Sunday school teachers. Kailangan po natin ng mga small group teachers. Kailangan ng small group leaders. Pag nag-call tayo dito ng mga ganong klase mga ministry, ang tanong natin, sino ba po pwede? Hindi po tayo dapat nagtuturuan. Kung naiintindihan po natin na ito po ay calling ng Lord of Lords and the King of all Kings, magkukumahog tayo na tayo ang mauna. Lord, ako na po. Baka tayo pa ang dapat magpresenta. Here I am, Lord, send me. Ako po ang ipadala mo. Ako po ang gamitin mo na ilang Diyos. It is a call to serve. Sumunod po, for us to have the eagerness to embrace the heart of ministry, magkaroon ng puso at pag-ibig sa ministry, maintindihan po natin ang pangalawang bagay, embracing opportunities with enthusiasm. Ano po ang sabi ng verse sa Colossians chapter 3, verse 23? Whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not
for human masters. Makita po natin na ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi po yan para maging kabigatan sa atin. Ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagpapagamit sa Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon, hindi po yan para magpabigat, magpabagal, at magpahirap sa atin. Yan ay napakadakilang oportunidad para po tayo ay magamit ng Panginoon. Kaya kung tinawag tayo ng Panginoon, ay hindi natin calling ng Panginoon, yung paglilingkod sa Panginoon, whatever ministry is that, maintindihan at gagawin natin lahat ng mga bagay na pwede gagawin with all our heart, taos sa ating puso, hindi napipilitan. Bakit? Kasi mga taong napipilitan lang, mabilis na mapagod, mabilis na panghihinaan, pero yung may puso at may pag-ibig sa gawain, nakikita niya na ito ay dakilang oportunidad na ibinigay at pribilehiyong binigay ng kanyang tagapaglalang. Maniwala mo kahit sa hindi, walang pagod, walang karamdaman ang hindi magpapabangon sa iyo para maglingkod sa Panginoon. Bakit? Alam mo, ang pinaglilingkuran mo ay hindi tao. Tayo ay pumupunta sa church, tayo ay naglilingkod sa church, tayo ay nagpapagamit sa audio, sa music, sa kahit anong ministeryo ng church na ito, hindi po para magpakitang gilas sa inyong mga leaders o sa inyong pastor. Kaya po tayo nagpupunta sa church, kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon, at kaya binibigyan natin ang buong puso natin sa gawain ng Panginoon, kasi naunawaan po natin, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng napakalaking oportunidad para magamit ng Panginoon. Bakit? Maraming po pwedeng gamitin ang Panginoon. Maraming mas magaling sa atin. 2-5 ang talento sa lugar na ito. Maraming magaling na mang-aawit, maraming magaling na magturo, maraming magaling sa music, maraming magaling 2-5. Pero alam mo ang pagkakaiba ng isang taong tinawag ng Panginoon, kahit na hindi ka ganun kagaling, napili ka ng Panginoon, ang tawag po diyan, pribilehyo at oportunidad. Kaya nga pinag-usapan na last week, di ba? Para ma-empower tayo ng Panginoon to do something good and great in the world na inilagay tayo ng Panginoon, we need to be, teachable. We need to be available and we need to be moldable. Bakit? Kapag nasa atin yung eagerness ng mga bagay na iyon, makikita po natin ang excitement, ang enthusiasm sa paglilingkod ng Panginoon. Makikita natin siya na ito ay oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, yung mga member ng church na ito, na member na kayo sa isang ministry, whether nasa crossover kayo, o anong ministry na kayo, nasa youth kayo, o nasa techman kayo, o kahit ano man ang ginagampanan nyo, maintindihan nyo at yakapin nyo yung dakilang oportunidad na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Bakit? Hindi lahat ibinibigay ng Panginoon yung oportunidad na yan. Maliwanag po ang banal na kasulatan. If nobody will worship the Lord, even the stones gagamitin ng Panginoon para maglingkod sa Panginoon. Bato kaya gamitin ng Panginoon. Pero din po tayo, kahit ang puso natin bato, kahit tayo ay matigas, sa harapan ng Panginoon, pag panambot tayo, pinalambot tayo ng Panginoon, maglilingkod at maglilingkod tayo sa Panginoon. Bakit? Maintindihan natin anumang bahagi ng ministeryo ng Panginoon na tinawag ka ng Panginoon, oportunidad yan na ibinigay sa iyo. Amen? Kaya po yung mga nasa minister dito, kapag ka pinanghihinaan ka, tinatamad ka na sa gawain, balikan mo ito. Hindi lang pala ito tawag ng tagapagligtas ko. Ito pala ay dakilang oportunidad. Ang dahil pala po pwedeng gamitin ng Panginoon. Ako napili ng Panginoon. Di ba? Hindi lang po yung pangatlong bagay na maintindihan natin. Understand that it is about the call to serve. It's about embracing opportunities with enthusiasm. Sumunod, ito po maging dapat respond natin. We are to be cultivating a passion for ministry. Psalm chapter 37 verse 4. Ano po sabi niya? Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano pong dapat dito? Sabi niya, take delight in the Lord. Etong verse na ito, matas po natin nagagamit po ito kapag Heart's Desire Sunday, kapag January. Pero maganda po yung perspektibo ng verse po na ito na maintindihan natin to take delight in the Lord. Ibig sabihin, hanapin natin yung katuwaan, yung kagalakan sa presensya po ng Panginoon. At para po maging eager tayo to embrace the heart of ministry, we are to cultivate, okay, a passion for ministry. Gusto ko itong term na ito na cultivate o cultivating. Alam niyo cultivate? Yung pag-cultivate,
Sino po dito marunong magtanim ng halaman? Yan. Mahilig, yung mga plantito at plantita, taas mo kamay. Yung mahilig magtanim ng halaman. Sino po dito ang meron kayong tanim na prutas? Yan. Meron po. Prutas o yung fruit-bearing tree. Kahit ano po yan. Meron po? Yan, meron. Hindi po lahat ng mga prutas na yan, pag tinanim mo, kinabukasan, pagmulat ng mata mo, may bunga na yan. Tama ba? Anong ginagawa dyan? From time to time, pinukultivate yung lupa. Binibigyan ng pataba. Pinapasagana. Pinagyayaman. Bakit? Nilalagyan ng fertilizer. Bakit? Ang tawag po doon ay cultivating. Tawag, ginugro mo para maging mataba yung lupa, para yung puno mamunga. Sa ministry po, ganun din po, dapat pinapataba po natin, kinukultivate natin yung magkaroon tayo ng pag-ibig sa ministry. Sa paglilingkod po sa Panginoon. Inilalagay lang natin, hindi mo sinasabi na sa puso mo, maglilingkod ako sa Panginoon. Hindi yun. Maglilingkod ka ng may pag-ibig sa Panginoon. Inilalagay mo yung pag-ibig sa puso mo. At yung pag-ibig niya, pinagyayaman mo. Dinidiligan mo. Pinubusog mo. Kung gusto mong namumunga kagad, yung puno, nilalagyan mo ng maraming fertilizer. Dinidiligan mo araw-araw. Pinapaarawan mo. Kailangan ng nutrients para mamunga. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, marami pong mga mananampalataya hindi namumunga. Alam niyo po kung bakit? Because we are not cultivating passion for ministry. Hindi po natin dinidilig yung puso natin at buhay natin ng pag-ibig. Hindi po natin dinidilig yung buhay natin ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Hindi po tayo napupuno ng mga mineral na dapat natin kainin para tumibay yung pananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin, ang taong gutom, mabilis magkasakit. Ganun din po, ang isang mananampalataya na gutom sa salita ng Diyos, ang prinsipyo ng salita ng Diyos, ang nangyayari, nagkakaroon din ng sakit spiritual. At lalo't higit, hindi namumunga. Sa ministry, ganun din po, we are to cultivate passion for ministry. Magkaroon po tayo ng conscious effort para tayo ay pagyamanin kung anumang talento ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung pinagkalooban ka ng Panginoon ang talento para tumugtog, pagyamanin mo. Gamitin mo sa Panginoon. Kung binigyan ka ng Panginoon ng talento para gumawa ng mga graphics, gamitin mo para sa Panginoon. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng talento para mag-take ng photos, gamitin mo para sa Panginoon. Kung binigyan ka ng talento ng Panginoon para umawit, gamitin mo para sa Panginoon. Kung binigyan ka ng talento ng Panginoon para maging bahagi ng mga technical na staff sa church na ito, gamitin mo sa Panginoon. Kahit ano po yung pastor, kahit sa simpleng basketball, kahit sa basketball, gamitin mo sa Panginoon. Kaya natutuwa po tayo because yung mga young people po natin, they have a conscious effort at kahit po mga kahit basketball, akala po natin laro. But because they have passion for basketball, they have passion for that, for the young people na naliligaw ng landas dahil sa mga droga at sa addiction sa kung ano-ano ang dapat pag-adikan sa mundong ito. Maliban sa Panginoon, anong ginawa nila? Gumawa sila ng crossover ministry. At kahapon, nakakatuwa, 4 na church nag-participate sa crossover ministry na collaboration na league. Natutuwa po tayo doon dahil po, yung church po natin, yung mga dinidisciple po ng youth po natin, because of their passion for ministry, namumunga po sila Alam niyo bakit? Yung youth service po natin, umattend kayo yung service natin, maniwala po kayo, kalahati, mahigit sa kalahati ng church na ito, youth service po natin. At ilan po doon, anak ng miyembro natin, at halos 80% of that, puro mga galing sa mga ministry na pinagkakot natin for basketball. Alam niyo po nangyari? Nabunga! Ano pong bunga? Diba? Sila po yung nag-champion kahapon out of 4 churches. Amen? Nalungkot lang ako, wala sila ngayon Namunga, napagod din. Diba? Hindi, mga bata pa naman kasi ito Ginagabayan, pinapatubayan. Diba? Pero maniwala po kayo sa youth service, regular umattend itong mga to. Pero tayo dalawang young people, kasama ba kayo ng mga anak? Sa crossover? Dalawang team, sa anong team kayo? Sa 1 and 2, hinuhugot kayo, grabe, ang lupit. Sila talaga nagpa-champion. Itong dalawang ito, ha? Sila? Si Dwayne? Dwayne Wade? Parang iba yung dating, ha? Dwayne Wade, amen? Galing, Ang tawag ng passion for ministry. Kinukultivate yun. It doesn't work overnight. It works over time.
gusto mo mas maging kagamit-gamit ka sa Panginoon, ginuguro mo sa sarili mo yun. Ano mo sa sarili mo, puso ng pagmamahal. Mahalin mo ministry. May challenges man, mahalin mo ministry. Diba? Pili mo, ikaw lang mag-isa dyan. Mahalin mo. Diba? Mahalin mo. Sabi ng Bible, if you will be good steward of little things, pagpapalain ka pa yun ng greater things. Alam niyo ba yun? I've seen that many times. Even this church have seen that many times. Minsan paborito kong gamitin na illustration pagdating dito. Walang iba kundi si Pastor BJ. I would remember several years back, 8 years or 9 years back, when I started pastoring IBC Manila, or before I started pastoring IBC Manila, I've seen Pastor BJ. Nakita ko si Pastor BJ. He has been so faithful in the ministry na kahit na napakaliit nung kanyang ginagamit na piano, ito yung beso na narinig ito eh. Yung keyboard po ni Pastor BJ, nung nagsimula po tayo sa IBC Manila, 1/4 nitong keyboard na ito. Nung nakita ko po, sabi ko, ano yan, laruan? Tapos si Pastor, sa liit ng keyboard, tapos, siyempre si Pastor BJ, hindi naman kalak. Hindi ko alam kung kalakihan, katangkaran. Kasi yung kalakihan, medyo malaki siya ngayon eh. Katangkaran. Di ba? Nakita ko si Pastor BJ, nakaupo, alam niyo saan upuan? Yung upuan ng labahan. Alam niyo, naglalaba ka? Yung tuhod mo na nasa baba mo na. Ganun po. Kaya nagugulat ako nung nagpipreach ako, tumutugtog si Pastor BJ. Nagugulat ako nung tumutugtog sa gilid eh. Akala ko sa anak. Ang liit eh. Saka ganun. Ang liit lang yung keyboard. Tapos sabi ko, sige tugtog tayo. A pure heart. A pure heart, that's what I long for. Yung tunog ng keyboard niya, purong key of C. Wala na ba ibang chord yan? Pero every Sunday, makikita ko si Pastor BJ, nandun siya, nakaupo siya doon, tutugtog siya. Kahit na hindi ganun kaganda keyboard niya, anong ginawa? Nakita ng Panginoon yung katapatan niya sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Bakit? I would remember a month or 6 months na nagpapastor na po ako sa IBC man during that time. May tumawag po sa amin, Pastor, meron po akong keyboard dito, hindi ko na po ginagamit. Practice keyboard ko lang po ito eh. Idodulate ko na po sa church. Noong time na wala tayong pambili ng keyboard. Wala nga po tayong instrumento dati. Anong nakita po ng Panginoon? Naging faithful doon sa pinagkatiwala ng Panginoon. Anong ginawa? Binigyan ng keyboard. Pero tumutukong siya sa keyboard na to, ano nangyari? Parang bago ng keyboard pa, puro KFC ka pa rin. Ganun pa rin. Pero tugtog pa rin siya. Tugtog pa rin yung tugtog. Pero ngayon, dati, napapagalitan ko madalas ito, Pastor BJ. Bro, mag-practice ka. Gawin mo ito. Pero nakikita ko siya every time, tugtog siya, tugtog. Tugtog siya, tugtog. Ngayon, grabe, nabilid na. Gumagano na si Pastor BJ. Dati, hindi na niya ganun eh. Ang tunog niya dati, weng, weng, ganun eh. Ngayon, iba na talagang tumitipa na eh. Kumukord, hindi lang kumukords eh. Alam bakit? Naging faithful eh. Nagkaroon ng passion eh. Inibig yung pinagkatiwala ng Panginoon eh. At dahil naging faithful, pinagpala ng Panginoon. At hanggang ngayon, pinagpapala pa rin. Kaya tingin ko, pagkakalabado ng Panginoon, grand piano. Hindi ko lang alam kung saan natin ilalagay yun. Pero pag naging faithful tayo, isasabi ko lang po sa atin, pagpapalagay tayo ng Panginoon. Passion for ministry. Dapat ko na sa pangalawa, sumunod, hindi lamang po eagerness to embrace the heart of ministry, but engaging effectively. Okay? The keys to impactful service. Alam niyo bakit? Marami po mga nilala, marami po sa ating mga Kristiyano, pinanghihinaan po tayo ng pananampalataya when it comes to effectivity. Kasi we are looking for the outcome agad-agad. Diba? I'll be honest with you, there will be a lot of times in my time, in ministry, even up to this point in time, that I will feel frustrated when it comes to ministry. Magkakaroon ako ng mga discouragement, frustration sa ministry. Pero naiintindihan ko sandali, when engaging in ministry, we are to, sabihin natin, endure effectively. Okay? Yung keys to impactful service. Ano po ba yung para magkaroon ng impact? Para po ba maging sa effective yung ano natin? Yung ano po measurement ng effectivity po natin? Okay? Kasi minsan, pag nakita mo hindi ka effective, feeling mo, grabe, hindi naman ako pwede
Nag-self-pity tayo. O nagkamali ako, hindi ako effective. Ang tanong, sa mundo bang ito may perfecto? Wala na po ibang perfecto sa mundo ito. Panginoon lang po perfecto. Lahat tayo po pwedeng magkamali. At hindi dahil nagkamali ka, hindi ibig sabihin nun, imperfect ka na o sabihin hindi ka effective. Maraming pagkakataon, yung mga pagkakamali natin, ginagamit ng Panginoon para tumibay tayo at mas tumatag tayo. Para mas maging effective tayo. Ganun din po sa ministry. When it comes to effectivity in the ministry, makita po natin tatlong susi, okay, para sa impactful service natin sa Panginoon. Ano yung una? Empathy and understanding in ministry. Ano pong sabi ng Philippians chapter 2, verse 4? Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Ano pong ibig sabihin dito? Huwag po natin tingnan yung pasarili po natin mga interest. Pag sinabi po kasi empathy, nagkakaroon ka ng energy. Okay? Yung sympathy ay awa. Ang empathy ay pagiging energetic. Okay? Maging energized ka when it comes to ministry. Ibig sabihin, parang ang bata na nakasugar na pagka kumain ng candy, gustong magtatakbo. Ano bakit? Excited eh. Di ba? May energy eh. Na-recharge eh. Di ba? At dahil dito, makita natin, not looking at our own interest, but on each of the interest of the others. Makita po natin, maging energetic tayo when it comes to into ministry. Kung gusto natin maging effective tayo sa ministry, maging energetic ka. Magkaroon ka ng empathy. Diba? Nakakita na po ba kayo na nagtatrabaho? Sino po dito ang merong negosyo? Pakitas nga po ang kamay. Walang negosyo. Sino po dito nagtatrabaho? Pakitas ang kamay. Yan. Sino po dito ang may katrabaho? Diba? Hindi ba ang sarap na may katrabaho ka, na yung katrabaho mo energized? Yung tipong katrabaho mo, parang tipong alas 5 na parang ayaw mo niya maglakaw. Sarap na magkaroon katrabaho. Ang pinaka-nakakainis na katrabaho, yung tipong kapag may ginagawa kayo, yung tipong kakaklakin pa lang sa opisina, parang gusto niya after 5 minutes, 5 o'clock na. Tapos magka-clock out na sa opisina, hindi ayaw mag-overtime. Alam niyo bakit? Yung tinatamad, ang pinaka-pangit na kasama sa trabaho, yung taong tamad. Alam niyo bakit? Kasi nakakapagpabagal ng growth yun eh, ng company. At maniwala po sa isang kumpanya, na ang trabahador ay tamad. Anong ginagawa? Tinatanggal sa trabaho. At ang tao na maganda yung performance sa trabaho, anong ginagawa? Ipinopromote ng amo. Tao ba? Magandang prinsipyo po yan, di ba? Ganon din po dito eh. Kapag ka-energetic ka, ang nangyayari, sa sobrang excitement mo, nakikitaan ka ng marugdog na desire to perform at gawin mga bagay na pinapagawa sa iyo, na kahit hindi pinapagawa pa sa iyo ng Panginoon, gusto mong gawin kasi excited ka. Ano nangyayari? Nagiging effective ka. Yung mga taong tamad, nagpapabagal yun. Kung mo na ginagamit ko pong illustration dyan, alam niyo po, di ba sa Manila, dyan sa may Rojas Boulevard, pagka Sabado, weekend, meron po dyan nagpa-practice ng dragon boat eh. Di ba? Ay, kita niyo ba yun? May dragon boat. Ilan silang mga rowers ang tawag sa kanila? Ilan yan? Siguro kung hindi ako nagkakamali, mga 20 yan. Tapos may isa sa harapan nagtatambol. Di ba? Kaya may nagtatambol doon. Alam niyo bakit? Para magkaroon ng rhythm. Para bakit? Sabay-sabay silang sumagwan. Bakit? Kapag sabay-sabay silang sumagwan, nakalipagsagwan nila, anong nangyayari? Ang bilis tumatakbo ng bangka. Tama? Isipin nyo, out of 20 rowers, mayroong isang hindi o tama rin. So, magreklamo, asakit ng braso ko. Diba? Diba? Asakit ng tiyan ko. Sakit ng ulo ko. Alam mo, nagdadahilan lang eh. Hindi, sabi natin, hindi mag-grow. Okay? At hindi mag-participate sa mag-grow. Ano mangyayari? Babagal yung bangka. To the point na mag-iiba pa yung direksyon ng bangka kapag hindi pantay. Tama ba? Ganun din po sa church eh. Marami sa church sa ministry, kaya hindi lumalagong agad yung gawain ng Panginoon sa ministry. Bakit? Hindi po kasi lahat sumasakwan. Diba? Pagka sinabi ng taga-tambol, taga-timon, row your boat, everybody row.
ba? Isipin mo, ay isipin mo, look at this, ha? If we will be having a campaign in this church, na everybody will be part, growing, maniwala po kayo, the speed and the growth of this church by the grace of the Lord and the mercy of the Lord, bibilis po ang paglago ng church na ito. The very main reason why hindi gano'n kabilis ang paglago ng church ito is because only a few are as being part of the rowers. Diba? Na nag-row. Karamihan ng iba nakasakay lang. Gustong nakasakay. Ayaw magsagwan. Ang gusto ng Panginoon, anak, magkaroon ka ng energy. Sagwan. Pag sinabi ng pastor, sagwan, sagwan. Pag sabi ng kapamilya mo, sagwan, sagwan din. Bakit? Yung iba, yung mga tipong dapat sumasagwan tapos nagpapabigat lang, ang tawag sa kanila, pabigat. At para bumilis, ano maganda? Ginagawa ng rower, inaalis na yun sa king. Tama? Hindi ba ganun din ginagawa ng Panginoon? Sa church na ito, nakita ng Panginoon na mayroong mga tao, mananampalataya at hindi mananampalataya, mayroong mga inilagay ng Panginoon dito, inalis ng Panginoon dito. Bakit? Imbis na sumagwan, sila ba'y nagpapabagal sa paglago ng paggawain ng Panginoon? Ano ginawa ng Panginoon? Inalis ng Panginoon. Hindi po ba? Biyaya po ng Panginoon yan. Ang tanong, gusto bang ikaw alisin ka ng Panginoon? O maging bahagi ka ng paglago ng gawain na ito kasi kabahagi mo sumasakwan? Right? I tell you, whatever you see in this church is by the grace of God. Kung ano meron tayo, iba sa inyo magkasabi, nung binili yung amplifier na yun, may ambag ako dyan. Yung sa church na ito, tuwing may renta sa church na ito, may ambag ako dyan. Bahagi ako dyan. Ang tawag doon, may energy, may empathy in the ministry. If you want to be effective in the ministry, and even in your work, magandang prinsipyo ito, magkaroon ka ng empathy o magkaroon ka ng energy. Sumunod po, Nafuse, for impactful service and effective service unto the Lord is about excellence in execution. Alright? Doing all things well. Ano ba sabi ng 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi po din ito, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Ulitin ko po so whether you eat or drink or whatever you do it, sabi ito, all for the glory of God. Kaya po kung may gagawin po tayo, huwag po tayo nasabihin na pwede na yan. If we will be doing something, do it with excellence. Diba? Marami pong mga tao, pag gumawa ng trabaho, yung pwede-pwede na. May ibang term dyan, may mga tao-tao term dyan, may bara-bara. Ano yung bara-bara? Diba? Yung bahala na, yung pwede yan kahit ano, diba? Nilagay yung upuan, pwede na yan. Diba? Nilagay yung instrumento, pwede na yan. Gumawa sa trabaho, diba? Clerical job, pwede na yan, save mo na yan. Diba? O tapos na, save mo na, o out na tayo. Giving na tayo. Sa Panginoon, hindi po dapat ganon. Do it with excellence o excellence in execution. If we want to be effective in the ministry, if we want to be effective in our duties, not only in the church, but even outside of the church, even in our family, tandaan po natin, excellence in execution is important. Tinuturo po ng Panginoon, do everything with all your heart. Ibuhos mo lahat ng bagay mo. The best bibigay mo. The best practice. Pa-practice ka every day. You will try to excel. You will try to improve. You will try to grow. Bakit? Sabi na, do all things well. Di ba? Pag-aaralan po natin, pagtitibayin natin, pagbubutihin natin. Bakit po? Because the main goal here is not for us to please the pastor or the leaders or the boss. The main goal here is for us to glorify the Father. If we will be playing instruments here in this pulpit, play in the best of your ability. Bakit po? Tinuturo ng Panginoon lahat ng gagawin mo sa loob ng church should glorify the Father. Di ba? Subukan niyo po. Sino mahilig kumain dito? Takas po ang kamay. Ayan. Sino gusto kumain? Mag-i-alis po kayo. Sino yung pagkain ang umaayaw na sa'yo? Di ba? Huwag kayong ganun. Nasa Ministry of Food siya. Lahat tayo mahilig na kumain. Sa lahat ng mahilig kumain,
gusto nyo kumain kahit na hindi ka mamahaling restaurant, basta masarap yung pagkain. Tama? Kung gusto nyo kumain ng best burger, mag-Jollibee kayo. Diba? O kaya mag-McD kayo. O whatever. Diba? Kung ano mang gusto nyo kainan. Pero kapag ka nasarapan kayo nangyari, binabalik-balikan nyo yun. Tama po ba? Right? Bakit? Kasi feeling nyo, yung kinain nyo was done with excellence. I would remember, meron po kami isang kinainan. Yung pagkakakainin mo, bago ka kumain, may litaan niya muna yung pinaka nagsiserve. Ito po ay gawa sa buko na sinungkit sa kapitbahay. Pinapaliwanag sa yung kinain mo. Ang sarap nung ganun pakiramdam, yung parang feeling mo, wow. Yung hindi maintindihan ko sinasabi niya, kasi sasabi niya, that was sauteed in ganito, in oil, ganyan. Ay, oh, gosh, those big. Yeah? Kaya natutuwa ko panoorin yung mga vlog ni Ate Imelda at ni Ate Ana. Yung mga sinigang na pinopost nila ng madaling araw, na nagugutom ako habang nag-aaral. Huwag gagawin yun. Kaya marami mga di ba, pas may nagluluto ng mga ginataan, ng hapon, si Ate Imelda. Sabi ko, okay ko nagpo-post ng mga crab. Allergy po ako dyan. Pero pag ginawa mo in excellence, anong nangyayari? Diba? Binabalik-balikan. Ibig sabihin, ang nangyayari, nakakatuwa sa customer. Ganun din po, sa Panginoon, pagdating sa gawain, kapag ang ginagawa mo sa Panginoon, ay ginalagyan mo o sinasakapan mo ng excellence. Hindi basta-basta lang. Maniwala kayo, natutuwa at nagagalak ang Panginoon. At maniwala po kayo sa hindi, maliwanag po ang Bible. Kapag ang Panginoon ang napis natin, ang kaakibat niyan, pabor ng Panginoon. At sa pabor ng Panginoon, kabuntot po niyan ang pagpapala ng Panginoon. Kaya po marami mga tao, walang pagpapala ng Panginoon kasi yung paglilingkod mo sa Panginoon, wala rin excellence eh. Tama mo ba? Bisa nga, pagdating na ng church wala pang excellence. Bakit? Pagdating ng church, 9 o'clock ang simula, dumadating ka 9:30. Walang excellence yun. Ang may excellence, yung tipong 6 o'clock pa lang nandito ka na. Maaga naman ang pastor. Opo, pastor, kasi tumutulong ako doon sa mga nandito ang gagawa. Yung mga tipong katulad nila, Pastor BJ, mga worker natin, 5:30 pa lang, ginigising na. Nag-set up na tayo sa church. Diba? With the excellence eh. Tama. Totoo mo pag pumasok kayo sa church, pag nakita yung church, iba sa inyo, pupunta lang po kayo dito. But I tell you, there are a lot of workers in this church who is doing their all the best that they could do para i-prepare po itong church na ito. Believe it or not, hindi po sila maaga sa church na ito. Sobrang aga po nila. Sabado pa lang, nagsiset up na yung mga yan. Iba po sa atin, tulog na tayo. Sila tulog na rin. Ay, hindi pala. Sila, gising pa. Nag-set up pa yan. Nagsa-soundcheck pa dito. Diba? Ini-ensure na may upuan. Ini-ensure na malinis yung church. Bakit? Ang tawag po ito, excellence in execution. Do everything with excellence. Bakit? Kasi ang pag-aalayan mo ng serbisyo na yan, hindi naman po tao. Ang pag-aalayan po natin, Panginoon. If you will be giving something to the most powerful man on this earth, ano ibibigay mo? If you will be giving us a gift, no? If you will be asked to give a gift for the President of the Philippines, ano bibigay mo? Bigay ka na book part, pwede na yan. Ganun po ba? Maniwala ka, kahit wala kang pera, mangungutang ka para ibigay mo yung pinaka-the best na regalong pwede mo bigay sa Presidente. Bakit? Siya pinaka-mangyayari sa Pilipinas eh. Eh di lalo tigit kung ang Panginoon na tagapaglalang natin, ang bibigyan natin ng alay ng serbisyo po natin, aba ibibigay mo dapat yung the best po natin. Amen? With excellence. Sumunod po, hindi lamang po empathy, hindi lang po excellence in execution. Sumunod po, para maging impactful, maging effective tayo in the ministry, ang naintindihan po natin is for us to be encouraging others through active engagement. Ano pong ibig sabihin po niya? Hebrews chapter 10, verse 24. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Sa iba pong verse na binanggit ng Bible, do not be weary in doing well. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin natin, ini-encourage tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti sa ibang tao.
Yun po yun. Alam mo ba yun? If we want to serve the Lord, we need to learn to serve others. Maintindihan po natin yun. Ini-encourage, kung gusto po natin maging effective tayo sa ministry pinagkatiwala sa atin ng Panginoon o ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng engagement for active engagement with other people. Encourage one another. Love, diba sabi ng Panginoon, encourage one another in Christ. Love one another. Diba yung sasabi ng Panginoon? Kaya po yung mga ministry po na inaalaw sa atin ng Panginoon, mapapansin niyo po, everything is about engaging to others. Hindi po tayo nagbibigay ng kape, tinapay, lugaw, lomi, ano po pwedeng pagkain, ibigay natin every other Saturday, okay, para magpakita nila sabihin, ang yaman ng IBC Manila. Totoo, di man po tayo mayaman eh. Panginoon po natin ang mayaman. Hindi po tayo namimigay ng pagkain para sabihin, magbida-bida po tayo sa Manila. Di ba? Buti pa sila nagbibigay, yung ganito hindi nagbibigay. Hindi po ganoon. Kaya po natin ginagawa yun kasi pinag-utos po ng Panginoon yun na magkaroon tayo ng impact o meron maging ilaw tayo sa lugar kung saan tayo nila ng Panginoon is for us to serve the Lord by serving others. If we want the encouragement of the Lord, let us encourage others. If we want to be blessed by the Lord, let us bless others. Yung po itinuturo po ng Panginoon dito. Ang pagdatutunan po natin yung empathy, excellence in execution, encouraging others through active engagement. Pag sinabing active engagement, hindi po ngayon lang ha. Pag sinabing active, sustainable, regular, may commitment, may consistency. Kaya nga po active eh. Diba? Kasi pag active, yun sabihin faithful. Patuloy at patuloy na gagawin. Pag natutunan po itong mga bagay na ito, hindi po magiging discouragement sa atin kung tayo ay effective sa ministry o hindi effective sa ministry. Mga kapatid, ikaw pinanginginaan ka ng loob kasi tingin mo hindi ka effective sa ministry, maging aral sa atin ito na matutunan natin yung empathy in ministry, yung maging energetic tayo in ministry, matutunan po natin yung excellence in everything that we are going to do, na gawin natin yung pinaka-best na po pwede natin ibigay, maintindihan natin that we are to encourage one another, we are to love one another, we are to bless others, handaan natin, we are to encourage one another because we are first encouraged by the Lord. We are blessed by the Lord to be a blessing to others. Pinagpala tayo ng Panginoon para magbahagi din ng pagpapala sa ibang tao. And that would be the key. Those three things would be the key for effective ministry. Para makita po natin, hindi lang po effective in ministry, but impactful service sa harapan ng Panginoon. Kapag sinabi po natin effective, sinabi po natin impactful service sa Panginoon, ibig sabihin, ito po ay nagbibigay kaluwalhatian, kalungguran sa ating Panginoon at tagapagligtas. Paguli po, na makita po natin, naintindihan na po natin kanina yung dalawang bagay, naintindihan na po natin yung eagerness to embrace the heart of ministry. It is about the call to serve. It is about embracing opportunities with enthusiasm. It is about cultivating the passion of ministry. Sumunod, naintindihan na po natin, para maging effective in ministry, kailangan po natin ng susi for impactful service. That would be empathy, excellence in execution, encouraging others through active engagement. Paguli po, ang pinakamaganda ay ito, enduring enthusiasm, sustaining zeal in ministry. Okay? Ang pinakamahirap pong gawin, alam niyo po kung ano? Enduring enthusiasm. Alam niyo po kung bakit? Kapag ka po bago, di ba? Ang daling gawin, ang sarap gawin. Subukan niyo po, heads up din po sa akin. Kapag ka po bago, ang sarap gawin at sarap gamitin. Subukan yung bagong sapatos. Gusto nyo, linggo-linggo, araw-araw, suot nyo yan. Subukan yung nabutas na yung sapatos nyo. Gagamitin nyo pa ba? Diba? Pagka bagong damit, maniwala ka, hanggat hindi kumukupas yan, susuotin at susuotin mo. Nagiging favorite mo, tama? Bago eh. Ganti mo sa gawain eh. Pagdating sa ministry, pag may bago, naku, everybody joins. Diba? Bago yung praise and worship team, sali tayo. Bago yung choir, sali tayo. Diba? O bago, may small group tayo, join tayo lahat. Pag may bago, masarap mag-engage eh, pag nilo-launch pa lang eh. Pero ang pinakamaganda, hindi tinitingnan ng Panginoon, hindi naman yung bago eh. Ang tinitingnan ng Panginoon yung endurance natin eh. Habang tumatagal ba, yung eagerness mo, yung excitement mo, nandun pa rin. I would remember, nung bago tayong
attend sa service ako, ginamit na doon sa church na ito, punong-puno tayo. Tama ba? You would remember that. That was last year. November of last year. Nung unang ginamit natin ito, punong-puno tayo. Bakit? Bago eh. Tama ba? Bago sa paligid natin eh. Habang tumatagal, umuunti tayo umuunti eh. Nawawala yung endurance. Bakit? Nawawala yung passion. Nawawala yung zeal. Kaya importante dito, ma-endure natin enthusiasm. Hindi nawawala yung excitement. Kasi naniniwala ako, sa Panginoon, laging may bago. Di ba? At sa Panginoon, hindi lamang laging may bago. Makinig po kayo maigi dito, kahit sa mga bisita po natin sa Panginoon at sa presensya ng Panginoon, kapag ka po kayo ay may relasyon sa Panginoon, hindi lamang po may bago sa buhay nyo, magkakaroon din ng pagbabago sa buhay nyo. Hindi mo ba? Sino po ayaw ng pagbabago? Sino po ayaw ng magandang pagbabago? Lahat po tayo gusto ng magandang pagbabago. Diba? Pero kailangan po natin is for us to learn enduring enthusiasm, sustaining zeal in ministry. Ano po yung team verse natin kanina? Romans chapter 12 verse 11. Ang sabi dyan, never be lacking in zeal. Okay? But keep your spiritual fervor, ang sabi po diyan, serving the Lord. Ano sabi ito? Hindi po dapat nawawala yung enthusiasm. Never be lacking in enthusiasm. Never be lacking in excitement. Diba? Never be lacking in passion. Keep your spiritual fervor. Diba? Huwag po natin tatanggalin yung marugdog na design ng puso po natin. Yung passion po ng puso natin, lalo higit sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, the greatest call na po pwedeng ibigay sa atin at mapakinggan natin is none other than the call of the Lord. Why? Because not everybody is called by the Lord. Alam niyo po ba yun? Patunayan ko po sa inyo yan. Maaalala po natin, magmamahal na araw na po eh. Pagmahal na araw, ang common na karakter na maaalala natin dyan, si Jesus Christ. At ang laging kasama ng Jesus Christ ay walang iba kundi ang kanyang 12 disciples. Yung isa naghudas pa, kasi Judas nga eh. Tama? Eh bakit yung pangalan ng Judas eh? Okay, magpapangalan ng Judas. Diba? Kasi kung tinanong Judas, diba? Kahit sa jeep eh, diba? Pag may nagbayad, tapos may serving driver sasabihin, who does not pay? Diba? Ganun pa rin, Judas pa rin. Kaya, bakit pangalan Judas? 12 disciples, patunayan ko po sa inyo. Alam niyo po ba, hindi po lang dapat 12 disciples ng Panginoon? There are more than 80 disciples of the Lord. Kaya po, sinabi ng Bible, many are called, but few are chosen. Marami pong tinawag ng Panginoon, pero ilan lamang po ang pinili. Ang tanong, kayo po ba ay tinawag ng Panginoon? Kasabihin ng iba sa atin, oo, tinawag ko ng Panginoon. Dahil hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi ka naging chosen, hindi ka pinili. Ano mas gusto ko? Tinawag lang? I would rather be called, and I would rather be chosen rather than be called alone. Bakit? Yung sa pinili ka. In your imperfections, in your weakness, pinili ka to serve the Lord with a great opportunity and privilege given to the created being of God. Diba? Makita po na sabi dito, never be lacking in enthusiasm, never be lacking in spiritual fervor, serving the Lord. Tingnan po natin, tatlong bagay po para matuto tayo mag-endure. Una, ay ito, overcoming obstacles with optimism. James chapter 1, verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang ganda po nitong verse na ito. Bakit po? Sa ating pong mga mananampalataya, sa ating pong mga nilalang Panginoon, hindi po mawawala ang pagsubok. Ulitin ko po kahit po tayo ay anak na ng Diyos, hindi po mawawala ang problema. Hindi po mawawala yung mga obstacles sa buhay po natin. Hindi po tayo excuse po dyan. Pero ang sabi, paalaala ng Panginoon, sa sinulat na Santiago, sabi dito, consider it pure joy. Kahit na may pinagdadaanan ka, tratuhin mo pa rin na maging masaya ka, na mayroong pinagdadaanan. Bakit? Whether you face many trials, whether you face many problems, sabi ito, bakit? Because when you know the testing of your faith produces perseverance. Bakit?
Kaya ka inaalaw ng Panginoon na dumaan sa mga pagsubok at problema ng buhay mo. Tinuturuan ka niya at kinukondisyon ka niya na matuto ka na maging persevere. Ibig sabihin na kahit na ikaw ay pinagdadaanan, nag-i-endure ka, nagiging matapat ka. Patunayan ko po sa inyo, para pong mag-asawa po yan. Sa mag-asawa, hindi po perfecto mag-asawa. Diba? May mga nagagawa kayo mali sa isa't isa. Pero hindi kayo para maghiwalay. Bakit? Ang tawag doon, you endure each other. Nagkakaroon ng perseverance, the character of perseverance. Bakit? Kasi alam mo, pinagdadaanan yung problema na yan, kasama niyo ang Panginoon, hindi kayo mababayaan at malalagpasan niyo po iyan. Ganon din po sa ministry. Marami pong magiging obstacle ng ministry na ito. Maaari maging obstacle sa ministry natin ng pera. Maaari maging obstacle sa ministry natin ng attendance ng mga tao. Maaari maging sa obstacle ng church na ito ay maging unfaithfulness of the church leaders. Maging obstacle ng church na ito. Maraming bagay. Pero dahil ito ay gawain ng Panginoon, anumang obstacle, we are to face obstacle with optimism. Ano ibig sabihin? Maging positibo tayo. Ibig sabihin maging hopeful tayo. Bakit? Dahil sa Panginoon, siya ang source ng ating hope. I tell you, I will be honest with you. I'll just pour out myself in you, my heart in you. Sa tingin niyo po ba, ako bilang pastor, hindi ako nadi-discourage? Nadi-discourage din po ako. And the greatest discouragement na nakikita at hinaharap ko po, at frustration na hinaharap ko po bilang pastor, alam niyo kung ano? Kapag nakikita ko po yung mga miyembro po ng church na ito na tumatalikod sa Panginoon. Kapag nakikita ko po na yung mga miyembro ng church na ito, even leaders of the church, na wala ng faithfulness sa Panginoon. Nalulungkot po ko sa pagkakataon po ngayon. Bakit? Kasi nakikita ko sa kanilang dumaan sa obstacle, hindi na overcome yung obstacle. Kasi nakalimutan nila na may Diyos na kasama sila sa anumang obstacle pagsubok ng buhay po nila. Ganti po sa atin eh. Face it positively. Diba? I would remember, meron pong may isang shoe salesman. Tingnan po natin yung optimism, no? Meron pong isang salesman, pinadala po siya, sabi sa kanya, sige, pumunta ka sa India, okay? During the late 40s or 50s ata, if I'm mistaken, pinapunta siya doon, magbenta ka ng sapatos. Punta siya doon, pagdating niya doon, tawag sa opisina nila, boss, papalikin niyo na ako dyan. Bakit? Hindi po ako makakabenta ng sapatos dito. Sabi niya, why? Kasi po, lahat po ng tao dito hindi nagsasapatos. So sabi ng amo, sige, go back. Kasi nakita niyo yung obstacle eh. Diba? Problema pala eh. Di pa naman pwede. Walang kasapatos eh. Sabi niya, oh, tama. Tama. Mali talaga nagpadala doon. Wala lang pala sa sapatos doon eh. Lahat nakayapak, lahat nakapaa. So, ginawa nung amo, nung boss nung shoe company, sabi niya, para sa isang salesman, ulit. Ako na salesman doon, nakakita din niya, same. Yung mga tao tingin niya, walang sapatos. Tawag sa boss niya, boss! O bakit? Uwi ka na? Hindi po. Magpadala po kayo ng maraming sapatos. Bakit? Lahat po sila dito walang sapatos. Pabibentahan natin to. Tama ba? Ang tawag doon? Optimism. Positivity. Ganun din po sa atin eh. Feeling natin kapag po walang umaaten sa church, kawalan natin. Hindi po yun. Lord, huwag mo ako aalisin dito. Ibig sabihin, gagamitin mo pa ako para dumami ang kaluluwa at kasunod mo. Tama po ba yun? Hindi po tayo basta tumingin sa problema. Marami po sa atin kasi nakafocus sa problem rather than sa solution to the problem. Optimism. Be positive. Be hopeful. Bakit? For us to endure, matuto yung endurance, okay, kailangan ma-experience natin yung pagsubok. Sa basketball, sino nagbabasketball dito? Ayun, yung mga naglaro kahapon sa basketball, pakitas na kamay. Andito, kayo ba yun? Kayo ba yun? Yan, taas na kami yun. Yan, congratulate natin sila. Natatakot eh. Hindi ko matakot. Kayo ba yun? Nakailang games kayo? 4 na po. Kita niyo yun? Mula 7 hanggang 5, 4 ilang games? 4 na po. 4 lang. 4 lang, di ba? Maniwala po kayo sa hindi. Etong mga ito, hindi naman po sila nag-endure ng buong maghapon, 4 na games sa sunod-sunod eh. Alam niyo mo ba kung gano'ng kahirap yun? Subukan yung tumakbo kayo nang mula 8 o'clock hanggang 4 o'clock. Kaya niyo? Technically sila, ginawa nila yun. Ang pahinga lang nito mga to, kapag ka water break, tama?
At saka pagka kinakausap nila ng coach nila, coach, di ba? Aside pa ng coach nila, kaya mo yan, go! Shoot mo yan, takbo! Di ba? Pasawin din yung coach nyo, no? Pinapagod kayo. Pero ano nangyari? Dahil doon, natuto sila mag-endure. Bakit? Isipin mo, habang tumatagal yung players at nagte-training, nakakaramdam ng hirap, pagod, sakit ng katawan, the more na nag-endure sila, tumatagal sila na tumatagal. Susunod, kaya na nila maglaro ng 1 linggo. Kaya niyo yun? Takot kayo Pahina ito sa mga. Paliwanag ko po sa inyo. I was given the privilege, okay, to be part of the hosting of a specific event here in the Philippines. A Guinness World Record attempt. Alam mo yun? Hindi pa ako player, Hindi ako player. Pero yung company na pinagtrabahuhan ko was part of this Guinness attempt. The attempt of the Philippines was to take the longest playing basketball marathon. The longest playing basketball, okay, was recorded, okay, na Pilipinas po ang may hawak ngayong panahon na ito. Okay? Sana na makita ko yung certificate, meron po ang copy ng certificate na yun. Meron sa Philippines, in-award ng Guinness. Was 7 days straight. Alam niyo ba yan? Pilipinas ang may hawak nun. 7 araw na naglalaro. Pastor, 7 araw, may tulog. Tuloy-tuloy yun. Laro 1 oras. O, Sam, 1 oras ulit. Isipin ilang oras meron doon sa oras na yun. Maniwala po kayo, the 3rd day, Wednesday, yung mga players po namin, yung ilalim ng Meralco Gym, meron pong dugout sa ilalim nun eh. Yung pinag-alaro ng Meralco Ball sa Pakistan ng Gilas, Pilipinas, may dugout sa ilalim nun. Ginawa namin medical clinic yun. May mga medical staff kami doon. 3rd day, yung mga players, yung tag nila dito, ano tapang sa ganito? Ito, muscle din eh. At ang sa binte, yan. Yung binte, yung mga muscle nila dito, dito, umaakyat dito. Ibig sabihin, nagka-cramps. Ini-injikan nila yung pampakalma. Dati, nung mga first day, second day, may spray lang yan eh. Ginagamit na spray para makalma yung muscle. The 3rd day, 4th day, hindi na gumagana yung spray. May ini-inject na yung mga doktor para kumalma yung muscle kasi ayaw talagang kumalma. At yung mga players, maniwala kayo, tatangkad ng mga players. During that time, karamihan ng players namin, players sa RTU, sa Boni, Mandaluyong. 6-footer, 6'2", umiiyak. Kuya, hindi ko na kaya. Diba? Sino 6-footer, di mayakap sa braso ko. Diba? Tol, mas malaki ka pa sa akin eh. Diba? Hindi ko na po talaga kaya. Pero maniwala kayo, I would remember that time. It was Saturday going to Sunday. Last stretch ng record attempt na yun. I would remember na ando yung representative ng Guinness record para itignan kung nag-satisfy ba lahat, walang na-violate or whatever, and everything was recorded. Pagdating nung last round, magugulat ka sa kanila, tumatakbo sa court, parang championship game. Magugulat ka, eto literal, sa sobrang excitement nila, nararamdaman nila, may mga cheerers sa gilid eh. Yung mga kamag-anak nila nanonood sa gilid. Magugulat ka, may mga lumilay up. Ang pinaka-launching point nila, 3-point line. Lupit dito Sa 3-point line, doon tumatanong para lumilay up. Diba? As umuulan ng 3 points. Maniwala po kayo, kung di ako nagkakamali, parang 17,000 o 27,000 points per team, mahigit. Ganun kalaki. I-search nyo, nakalagay doon, Basketball Marathon PH. O tinan nyo sa Facebook, baka buhay pa. Ang pangalan ng Facebook account is Never Stop PH something. Nakuha na nyo bakit? Because of endurance. Pero nung in-award ng Guinness Record attempt at sinabi na nakuha ng Pilipinas ang world record na tayo ang mayroong hawak ng Guinness na longest playing basketball in the whole world. Walang sinabing cramps. Every player were jumping in excitement. Nagse-celebrate lang. Kahit kami hindi mga naglaro, kahit kaming participants lang ng organizing body,
nagsisipagtalunan kami sa kuha. Bakit kasi nakuha? Alam niyo bakit? Because of endurance. Church, ganun din eh. If we would learn to endure, at the end of the day, after endurance is celebration. Ang problema, what we do want is celebration, but we don't want to endure. Pag may problema, suko. Kapag may sakit, suko. Huwag ganun. Pag may sakit, maging positibo, tuloy lang. Pag may problema, huwag kang susuko, may pag-asa, tuloy lang. Pag may kakulangan, huwag kang susuko, tuloy lang. May pag-asa galing sa Panginoon. Overcoming obstacles with optimism. That's part of sustaining zeal in ministry. May pagsubok sa ministry, wala na pa-participate sa ministry, tuloy lang. Wala mga taong teachable, tuloy lang. Yung mga leaders hindi available, tuloy lang ang gawain. Mga member hindi available sa ministry, tuloy lang ang gawain. Bakit? Because if we will learn to endure, tandaan po natin, at the end of endurance is celebration. Diba? Di po mahalaga. Pangalawa sa huli. Upholding resilience in face of challenges. Romans 5:3-4. Ano mong sabi po diyan? Not only so, but we also glory in your sufferings, because we know that sufferings, ang sabi dito, produces perseverance. And perseverance, character. And character, hope. Anong sabi dito? Maging resilient po tayo. Alam niyo kung sabihin na resilient? Ibig sabihin ng resilient, yung magiging may hopeful ka sa sarili mo, tuloy lang ang buhay kahit may problema. Alam niyo po ba, sa buong mundo, isa sa pinakakilalang Pilipino sa karakter na resilient. Alam niyo yun? Filipinos are known to be resilient. Pastor, paano mo nasabing Filipinos are known to be resilient? Bakit? Ang Pilipinas dumadaan sa bagyo every year. At the most, at the least, 26 to 28 storms a year. Hindi po lahat ng bansa dumadaan sa ganong bagyo. At marami pong bagyo dyan ay malalakas. You would remember Yolanda? Diba? After the Yolanda, okay, pansinin nyo, lahat ng mga tao parang zombie. Malungkot. Nawala ng kamag-anak. Diba? Nawala ng mahal sa buhay. Pero maniwala po kayo sa hindi. Pumunta kayo sa Tacloban ngayon. Buhay na buhay ang Tacloban. Tama ba? Pumunta kayo sa ibang bansa. Pumunta kayo sa Amerika. Diba? Pumunta kayo, may mga ibang bansa dyan, may mga ibang state dyan, o ibang lugar sa ibang state dyan, na dinaan ng matinding bagyo. Ngayon, abandonado na yung lugar na yun. Bakit? Hindi na nila i-establish na si paglilipatan nila. Bakit? Walang resilience eh. Pilipino, na wala ng bahay, magugulat ka. Mamaya tatayo. Filipinos, pag nasulugan, hindi umaalis sa lugar kung saan sila nasulugan. Magulat ka maya-maya, may nakalagay ng pader, may nakalagay ng yero, kahit na sako yung pantabig nila, ilalagay nila yan. Ang tawag doon, resilience. Ganun din po sa mga mananampalataya. We are to be resilient. Kahit anumang problema dadaanan natin sa ministry, anumang pagsubok na dadaanan natin, anumang kakulangan sa ministry, tuloy-tuloy lang po tayo sa gawain na maging resilient lang po tayo sa gawain. Bakit? Because perseverance produces perseverance and character produces hope. Kaya po nagiging hopeful tayo. Kaya po marami mga tao sumusuko agad. Bakit? Perseverance pa lang, bagsak na eh. Kaya marami mga tao sumusuko na walang pag-asa. Karakter pa lang, wala na eh. Sa mga naglalaro mga players, ano binibuild sa inyo? Sa mga players? Mga basketball players who are here, ano binibuild sa inyo ng coach nyo? Hindi ba character? Hindi ba binibuild sa inyo ng coach nyo? Kumpiyansa? Sinumalpal ka? Sinumalpal ako, yung unang tumira. Diba? Pag sinumalpal ka, bawi ka! Diba? Sumalpalan mo rin. Diba? Huwag ka susuko. Tuloy lang ng tuloy. Tira lang ng tira. Diba? Si Michael Jordan ka, sinumalpal din eh. Si Michael Jordan ka, naagawan din ng bola eh. But because of endurance, because of his character, because he is hopeful na sa kanya. For me, personal, I think he is the GOAT. Anong GOAT pa sos? Hindi ba? Greatest of all time. Okay? Iba sa inyo, si Lebron. Bahala kayo si Lebron ang gusto nyo. Pero ako dito si Jordan. Diba? Walang masagan ng trip. Kung pansin ni Lebron, gusto nyo si Pastor DJ Pagod nyo, okay lang din. Walang masagan ng trip. Diba? Kanya-kanya yan eh. Diba? Ang tinuturo po dito ay overcoming obstacles with optimism. Sumunod, upholding resilience in the face of challenges. Panghuli, ito yung pinakamahalaga. Para po tayo mag-endure with enthusiasm in the ministry, magpatuloy na maging faithful sa Panginoon sa gawain ng Panginoon. Panghuli, encountering God's grace at renewal. Isaiah 40:31.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang sayo po dito, lahat tayo papagod. Listen to me carefully. I'm done. Christians, fellow brothers and sisters in Christ, lahat tayo tatamaan ng discouragement. Lahat tayo tatamaan ng problema. Lahat tayo tatamaan ng pagsubok. Lahat tayo panghihinaan. Wala ditong araw-araw 100% yung strength mo. Wala pong ganun tao. Lahat tayo panghihinaan. Pero tandaan po natin, kapag na-encounter natin ang Panginoon at sa Panginoon natin hinugot ang pag-asa ng buhay natin, ang pangako ng Panginoon, and He will renew your strength. Ibabalik niya yung lakas mo. At hindi lang ibabalik yung lakas mo. Pagbalik ng lakas mo, ang sabi ng Panginoon, you will soar your wings like eagles. Sabi dito, they will run and not do weary. They will walk and not be faint. Sige yun, ang sarap ng ganung strength. Yung tumatakbo ka pero hindi ka napapagod. Yung may pinagdadaanan ka, naglalakad ka pero hindi ka natutumba. Hindi ka pinanghihinaan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam mo, yung kalakasan mo ay ibinalik ng Panginoon sa'yo. At yung kalakasan mo ay kaloob ng Panginoon sa'yo. Hindi ka umaasa sa pangsarili mong kalakasan lang. Now my question here as I end. Tapos na po ako. But I would like to ask you, kumusta ka? Kumusta ang tawag ng Panginoon sa iyo? Naririnig mo pa ba ang tawag ng Panginoon sa iyo sa ministry? Ikaw o tayo na tinawag ng Panginoon, kumusta? Nagiging effective pa ba tayo sa gawain ng Panginoon? Ikaw ba ay eager pa rin maglingkod sa Panginoon? Excited ka pa rin bang maglingkod sa Panginoon? Dahil kung hindi, kailangan mo ng mensaheng ito. We are to be eager in ministry. Romans 12:11, paalala ng Panginoon, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Tuloy na sa paglilingkod sa Panginoon. Because this is the greatest call given to us by God. I hope everybody is excited and everybody is encouraged to pursue and to continue in the work of the Lord. Tumayo po tayo lahat. Manalangin po tayo. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang biyaya ng iyong salita, sa hamon mo, Panginoon, sa amin, na kami na iyong mga anak ay magpatuloy at magpatuloy, mag-endure, Panginoon, with enthusiasm, magkaroon ng eagerness, Panginoon, to participate and to be involved in ministry, because that will be, being part of the ministry and serving you, Lord God, is the great call you've given to each and every child you have on this earth, Lord God. Again, we give you back all the praise and all the glory. Continue to empower us, continue to equip us, continue to challenge us, Panginoon, to be eager, to continue to engage in ministry you've given to each and every one of us, Lord God. Again, we give you back all the praise.